Hey guys, ngayon po natin ma-appreciate itong Snapdragon 7 Plus Gen 2 dahil nga po sa sobrang lamig na kanyang thermal. Kahit po nag-benchmark stresses ako sa kanya, tulad po ng ginagawa ko sa mga bagong gaming phone ngayon, na yung iba nga po guys is nag-overheat. Pero itong si Snapdragon 7 Plus Gen 2, sa unang 20 minutes na benchmark ko sa kanya, isinabot lang po siya guys ng 44 degrees Celsius. Hindi po siya katulad ng ibang gaming phone na umabot po ng kulang 50 degrees Celsius sa unang 20 minutes po na ginagawa ko sa kanila. Tapos sa pangalawang 20 minutes na benchmark stress test ko sa kanya is hindi pa rin po siya nag-overheat. Umabot lang po siya guys ng 45 degrees Celsius. Still malamig pa rin po yan. At pagdating nga po ng isang oras, ang naging final temperature ko sa kanya dito po sa may Snapdragon 7 Plus Gen 2, isinabot lang po siya ng sagad na sa may 45 degrees Celsius na kanyang temperature. Benchmark stress test po yan guys, pero hindi po siya nag-overheat. Itong si Snapdragon 7 Plus Gen 2. Pero syempre alam kong ibang usapan na pagka-gaming na mismo. Dahil dito nga po sa may Mobile Legends, ito po yung nakuha kong temperature sa kanya. Sa isang game nga po yan guys. Naka-wifi po ako dyan at umabot po siya ng 41 degrees Celsius. Pero para sa akin guys, medyo mainit po ang 41 degrees Celsius kung Mobile Legends lang po ang nilalaro natin. Tapos naka-wifi pa. I think isang dahilan po dito, dahil nga po hindi ko pa siya ina-upgrade sa pinaka-latest version po niya. Still naka-114 pa rin po yan. Hindi ko pa po siya ina-update. Mamaya guys, titingnan ko, i-update ko po siya. Kung magbabago ba yung kanyang thermal, saka po yung kanyang performance. After po niyang i-update. Ito nga po pala guys ang Redmi Note 12 Turbo, aka Poco F5. Para sa akin guys, sa mga dinalabas po ng mga Poco ng mga smartphone, di hamak na mas gusto ko po ang Poco F5. Compare po sa may Poco F6, lalo guys sa may Poco F7. Dahil wala nga pong overheating issue, etong smartphone po na yan. Pero yung Poco F6 guys na last year model, saka po yung Poco F6 ngayon, malalakas nga po sila, pero napakalakas din po mag-init. Pero itong si Poco F5 guys, malakas din naman siya, pero wala po siyang overheating issue. Alam ko sobrang lakas po ng mga bagong Poco ngayon. Pero kung ngayon pa lang kayo bibili guys ng Redmi Note 12 Turbo, or aka Poco F5 nga, nasa around 10,000 na nga lang po yan. At brand new ko pa po nabili to guys. Kaya panalo na rin po ito. Saka naka 16GB onboard RAM po yan. Hindi po siya yung 8+8 na extended RAM lang. Kaya hindi rin po tayo mabibitin dito guys kung mahilig po tayo mag-multitasking. Itong storage type nga po pala niya guys is meron po siyang UFS 3.1 na storage. Kaya mabilis din po mag-open yung mga application natin. At yung mga games nga po nabubuksan natin. At isa pang ma-appreciate nyo guys sa mga lumang mid-range na gaming phone is meron pa po silang 3.5mm headphone jack na madalang na nga po natin makita sa mga bagong smartphone po ngayon 2025. Dito po sa may display niya, Full HD Plus po yan with 6.67 inches. Syempre naka-AMOLED yan, HDR10 pa sa display at naka-Dolby Vision din. At naka 120Hz sa refresh rate yan guys. Saka naka Corning Gorilla Glass 5 din po siya na protection sa may display. Dito din po consistency po ko guys dahil solid po yung kanilang mga display. Bukod sa malakas sa processor, talagang di rin po tayo mabibitin sa mga display po ng mga smartphone nila. Lalong-lalo nga po dito sa mga F-series. Dahil mas maganda pa rin po yung display guys ng Poco F5. Compare nga po sa ibang smartphone sa mga ganitong presyo. Tulad ng ibang smartphone po nila Infinix sa kanila Tecno, na kahit naka-AMOLED sila at naka 120Hz sa refresh rate, pero wala po silang protection sa may display. At wala po silang HDR at Dolby Vision sa may display po nila. Dito naman po guys sa may Delta Force. Sa kulang 30 minutes sa gameplay ko sa kanya guys pagkatapos po ng isang match, inabot po ng 44 degrees Celsius yung kanyang temperature. Hindi naman po siya nag-overheat. Ang napansin ko lang po sa kanya guys, so medyo malapit na pong matapos yung match dito po sa may Delta Force, is meron po akong ilang frame drop na nararamdaman sa kanya. Pero hindi naman sobrang lala. Siguro dahil lang po na hindi pa po siya na-update. Kaya po siguro hindi pa ganun ka-optimize ang Delta Force dito. Dahil sa umpisa po ng match ko sa kanya, medyo okay naman siya guys, hindi naman ako nakaramdam ng frame drop sa kanya. Napaka-smooth po niya at napaka-stable din. Dito po pala sa may package siyang smartphone na yan, meron po siyang 67W sa charger. Syempre may case din yan, saka po yung Type-C na cable. Buti naman guys, kahit 2 years old na po ang smartphone na to, meron pa rin tayo mabibili na brand new. Tapos sa napakamurang presyo pa. Eto guys, in-update ko na nga po siya to the latest Android version. Tingnan po natin kung mag-i-improve po yung kanyang thermal compare po sa kanina nung sinubukan ko siya. Tatlong benchmark stress test po ulit yung ginawa ko sa kanya. Kanina guys, sinabot po siya ng 45 degrees Celsius yung kanyang temperature sa isang oras po na benchmark stress test.
Malamig nga po yan guys kung i-compare natin sa mga bagong labas ngayon. Pero dito guys, tingnan natin. After po ng update niya, kung lalala ba siya or mas mag-i-improve pa. Dahil hindi po ako makapaniwala, yung 45 degrees Celsius sa temperature po niya kanina. Bago ko po siya i-update, naging 42 na lang guys. Lumamig po siya sa isang oras sa benchmark stress test ko sa kanya. Mula sa unang 20 minutes, then yung pangalawang 20 minutes, at yung pang isang oras po niya. Hindi po nagbago guys yung kanyang temperature. Naging stable lang po siya sa may around 42 degrees Celsius. Lumamig po siya guys. I hope sana guys bago po matapos ang 2025, mapix po ni Poco yung heating problem po ng Poco F7. Para naman guys masulit natin yung pinaka malakas sa performance niya. Hindi yung malakas na po yung performance niya. Kaso naka-low graphics lang naman yung mga games natin. Sayang lang din po. Dahil nung sinubukan ko nga po ito guys sa may Mobile Legends, kanina inabot nga po siya ng 41 degrees Celsius. Pero pagkatapos nga ng update, naging around 38 degrees Celsius na lang guys yung temperature natin. Mas malamig siya at mas naging stable pa. Dahil even nga po dito guys sa may Delta Force, kanina medyo may mga frame drop nga po siya pagka matagal na tayo naglalaro sa kanya. Ngayon guys, mas naging stable na po siya. Ito yung mga klase talaga guys sa mga processor na talagang powerful enough naman na para makapaglaro po tayo ng smooth at mataas sa graphics. Compare po sa mga bagong labas sa processor ngayon. Super lakas nga po nila. Kaso maghihintay pa talaga tayo guys ng ilang taon para mas maging optimized pa sila. At mas gumanda pa yung mga graphics na lalaro natin sa mga games po na yan. Kaya sana guys meron pa pong mga lumabas sa mga games na talaga magpapahirap po sa mga 8 Elite. Yun talaga masusulit po natin yung pinaka-performance nila. Hindi yung mapa entry level, mapa budget phone or mapa mid-range phone or mapa flagship. Puro isang games lang po yung nilalaro natin. Wala po tayong malaro guys na talagang napakaganda ng graphics. Yung talagang medyo may sasagad po yung pinaka-performance ng 8 Elite. Dahil yung mga ganitong klase ng mga performance po na umaabot ng 1 million ng total score, powerful enough naman na to guys para makapaglaro po tayo ng majority po ng mga games ngayon, even sa mga matataas sa graphics. Kumbaga may i-offer lang po guys ang ibang mga flagship na mga smartphone ngayon na umaabot nga po ng kulang 3 million na ang total score, yung mas magandang frame rate lang at mas stable na gaming. Pero yung makakakita po tayo guys ng mas magandang graphics at mas magandang games, hindi po natin makikita yon. Di wala nga pong ganyang klase ng mga games sa mga Play Store ngayon. Makakakuha lang po talaga tayo guys sa mga magagandang graphics sa mga games dito po sa Steam Deck, saka po sa PlayStation. Pero sa mga smartphone guys, talaga magtsatsaga lang po tayo sa mga mobile games. Alam ko na sa isip nyo guys, pwede naman tayo maglagay ng emulator dito. Tulad nga po ng Switch emulator. Kaso guys, delikado talaga gumamit nun. Lalo kung ipapakita natin sa may YouTube. Dahil pwede po tayong kasuhan ng Nintendo. Ang sinubukan ko lang po dito guys is yung PS2 emulator dito po sa may God of War 2. Ito yung gameplay po natin. Medyo nakakapagtaka lang po guys, itong mga PS2 games po pala talaga mabigat pong mga laruin yan. Dahil yung iba mga PS2 games guys, smooth naman sila kaysa mga maihinang processor. Dito yung gameplay po natin sa may God of War, medyo meron po siya noticeable na frame drop sa kanya pagka nga po maraming kalaban. Pero hindi ko lang po sure kung sa may emulator ko pong ginagamit yan, kung magiging smooth po siya sa may ibang emulator. Pero dito po sa may PS2 emulator na ginagamit ko, medyo mabagal pong gamitin itong God of War. Pero hindi naman sobrang lag. May mga pagkakataon lang po nagkakaroon siya ng frame drop. Kaya kung sakaling 10k po yung budget natin at gusto po talaga natin ng malakas sa gaming phone, dito lang po natin yung guys makukuha sa mga lumang mga labas sa mga smartphone po na meron dating mahal na presyo pero sobrang mura na po ngayon. Saka buti pa guys itong si Redmi Note 12 Turbo, kahit naka-China ROM to, supported po siya guys ang 5G na mobile data. Compare po sa mga bagong China ROM ngayon na wala po mga 5G na mobile data. May link po tayo sa may comment section guys. Palik na lang po yung video natin. Thanks for watching.